at tuluyan na nga siyang inangkin ni Juan Miguel. Ang sabi nito, hanggang kainan lang. Pero ano itong nangyayari ngayon? Sinungaling din pala si Juan Miguel. It's been a week since Claire talked to Bernard. Sa 7 araw na yun, walang araw ang hindi niya tinatawagan ang mami niya. Hindi pa rin talaga nito alam kung nasaan ang daddy niya. Bakit ba nito kailangan magtago o tumakas sa ospital? He should stay for fast recovery, but he chose to plead. Baka pinaplano na nito ang gagawin sa kanila ni Juan Miguel. Yung sinabi ng mami niya sa kanya, may planong daddy niya na dukutin siya at patayin si Juan Miguel. Natatakot na siyang lumabas. It seems like she has no freedom, unlike before. She could do anything she wanted, but now, all that needs to do is to stay inside the house for protection. She can't go outside dahil baka mamaya ay may nakaabang na tauhan ng daddy niya. She chose to stay because she doesn't want to hurt her child. Kung siya lang ang masasaktan, ayun lang, basta wag lang ang anak niya. And next week will be her first check-up as a pregnant woman. Habang malalim ang iniisip, biglang tumunog ang hawak na cellphone ni Claire. Tiningnan niya ang caller kung sino ito at napakunot ang noo niya na makitang numero lang yun. Sino naman kaya ito? Bago niya sagutin ang tawag, nagpakawala muna siya ng hangin sa bibig. Hello, who's this? Tanong niya. It's nice to hear your voice again, my dear daughter. Her eyes widened. She can't be wrong. The voice was from her father. Dad, where are you? What are you doing? Pwede bang tigilan mo na ito? I'm so tired, Dad. Kung inakala mo na matutuloy pa ang kasal namin ni Bernard, di nagkakamali po kayo. Hindi ko na hayaan na kontrolin mo ako, kami ni Juan Miguel. At sana sapat na itong dahilan para tumigil ka na. Please, Dad, pagbigyan mo na ako ngayon. Tumigil ka na, please. Please, I'm begging you. Anak kita at mahal na mahal kita. Alam mo kung bakit ako naging ganito? Kasi hindi ko lang talaga matanggap na mas minahal mo ang lalaking yan kaysa kay Bernard. Ama niya ang halos sumira sa pamilya natin. Inakit ni Steve ang mami mo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi kayo napaghihiwalay. Claire, ititigil lang ako kapag napagod na ako. But now, may sapat na akong lakas para gawin ang plano ko. She cut her off. Plano mo? Plano na dukutin ako at ipapatay si Juan Miguel? Ang babaw mo po, ang babaw ng dahilan mo, Dad. Napakababaw. Pwede bang hayaan mo na lamang kaming maging masaya ni Juan Miguel? Isa pa, ang pamilya niya nga ang dapat magalit sa iyo dahil pinabagsak mo ang kumpanya nila dahil lang sa inggit. Don't deny it, Dad, dahil alam mo ang sinasabi ko. Nauna ka, but Juan Miguel's family become silent. Yung daddy niya, umalis na ng bansa at nagsisisi na sa lahat ng ginawa. Pakiusap, Dad, sana maging katulad ka rin ang daddy ni Juan Miguel. Stop comparing to that man. Singhal nito. Wala akong paki sa mga sinasabi mo. Wala akong paki kung ang babaw ko. Ang tanging hangad ko ay ang mapaghiwalay kayong dalawa ng kumag na yan. Kung ano ang sinasabi ko, gagawin ko. Maghintay ka lang, Claire. Mapaghihiwalay ko rin kayong dalawa. Hindi mo ako anak, kaya ganyan mo ako ituring. Sigaw niya rito. Anak kita, sa amin ka ng mami mo nang galing. You controlled me, Dad. Bakit ka ganyan? Dahil wala kang utang na loob na anak. Matapos noon, ito na mismo ang nagpatay ng linya. Napaupo na lamang si Claire sa malapit na upuan at doon mahinang umiyak. Nag-iba na talaga ang daddy niya. Hindi na niya ito nakikilala. Parang ibang tao na ito sa kanya. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa narinig niyang may nag-doorbell. At dahil nasa balkonahe lang siya ng kwarto nila, sumilip siya sa gate. Naitaas na lang niya ang mga kilay ng mapagsino ang nakatayo ron. Ang maharot na si Asante na never yatang tatantanan. Si Juan Miguel, hindi na namalaya ni Claire na palabas na siya ng bahay. Habang naglalakad, pinunasan niya ang magkabilang pisngi sa nabalot ng luha niya. Juan Miguel is currently in the bathroom, taking a bath. Nang makalabas sa bahay, kaagad niyang nilapitan si Asante na walang tigil sa pagdodoorbell.
Are you going to stop or not? Oh, you're here, Claire. It's nice to see your face again. Nakangising sabi nito saka tumigil sa pagdodoorbell. Pinag-cross nito ang braso sa harap ng dibdib. Saka tiningnan siya mula ulo hanggang paa. In fairness, you're sexy pero mas sexy pa rin ako. Ano bang nagustuhan ni Juan Miguel sa isang katulad mo, ha? Tiyak namang mas better akong mahalin kaysa sa'yo, she said while looking at her sharply. I'm sexy, yes. Sexy ka naman, Asante. Pero alam mo kung ano yung problema? Ano? Your freaking brain. Ano bang ginagawa mo rito? Why are you still coming here, ha? It's impossible na until now, hindi mo pa na alam na may girlfriend ng lalaking pinupuntahan mo rito. Huwag ka nang sumabay, Asante. I have a lot of problems right now. I am better than you. Stop competing because in the first place, I'm not competing with you. If you're better, then that's good. Hindi kasi ako mayabang, Asante. Ikumpara mo na lang ang lahat. Huwag lang ang ugali ko sa'yo. Mas better ang ugali ko kaysa sa'yo. Coming from you, Claire, anong sabi ko? You're not competing with me? Ano yung sinasabi mo? Na mas better ang ugali mo kaysa sa... Hindi ba totoo? Putol niya rito. Asante smirk. Paano kaya umiyak ang isang Claire? Tilay ng asar nitong tanong. Kung paano umiyak ang isang tao, ganun din. Ganun din ako umiyak ang isang Claire. Oh, malapit na kitang mapaiyak, Claire. Not now, but soon. I wanna see you crying. Baka tawanan lang kita, Claire, at hindi matatapos ang taon na ito. Mapapasa akin si Juan Miguel. Wala akong paki kung mas nauna kanyang nakilala. I'm a bitch at kung ano ang gusto ko, makukuha ko agad. Hindi mo ako mapapaiyak. I swear to God. Asante grinned and looked at her teasingly. You will eat your own words. After that, she left. Sinamaan ng tingin ni Claire ang babae at pumasok na sa loob. Hinding-hindi siya mapapayak ng babaeng yon dahil hindi niya hayaang maging talunan siya. Hindi siya nito kilala. Walang alam si Asante kung anong ugali ang tinatago niya sa kaibuturan niya. Where have you been, mi nobya? Pagkapasok pa lang ni Claire sa bahay ay bumugan agad si Juan Miguel sa kanya. Abala ito sa pagsuot ng t-shirt kaya hindi maiwasan ni Claire na makita ang matipuno nitong katawan. Nang matapos sa pagsusuot, nakakunot ang noo siyang nilapitan ng nobyo. Sa labas lang. Bakit? Bakit mo kailangan lumabas? Wala. Gusto ko lang magpahangin. Nakangiti niyang pagsisinungaling. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanya pero mas pinili niyang huwag na lang sabihin kay Juan Miguel na pumunta rito si Asante. Hindi na dapat pagtuunan ng pansin ang babaeng yun. At isa pa, para saan pa kung sasabihin niyang pumunta rito ang babaeng yun? You scared me. Sa susunod, magpapaalam ka sa akin. Kala ko tumakas ka na naman. Bakit naman ako tatakas? I promise you right now, hindi na ako aalis dahil baka mapahamak lang ako. Mabuti naman. Natawagan mo na ba ang ubiganin mo? She nodded. Yes, next week. Next week niya sinabi na pumunta ako. Sasamahan mo naman ako, di ba? Juan Miguel shackled. What kind of question is that, Minobia? Siyempre naman, sasamahan kita. Ayaw kong pabayaan ka dahil mahal kita. Sinapo nito ang tiyan niya sa kamarahang minasahe at sa anak din natin. I'm so excited to see our first child. Manganganak ka at makakabuo tayo ng isang masayang pamilya, ng maayos. Matatapos din ang lahat ng ito, Minobia. I promise you, everything will be alright. Napangiti siya sa sinabi nito. Imbis na umimik pa, niyakap na lang niya ito. Maski siya ay hindi na siya makapaghihintay ng mga anak. Pero ano kaya ang magiging gender ng anak nila? Kung siya ang tatanungin, mas gusto niya babae. Pero kung anong makita sa ultrasound sa paparating na buwan, tatanggapin niya ng buong buo. Naniniwala siya na blessing talaga ang sanggol. Matapos magyakapan, nagpaalam na si Juan Miguel kay Claire dahil may pupuntahan daw ito. Tinanong pa ni Claire kung saan ito pupunta pero hindi siya nito sinagot. Nagtataka man ay nagawa niya pa ring sundan ng tingin ang nobyo. Hindi na nila kailangan matakot dahil nag-hire na si Juan Miguel ng bodyguard na siyang puprotekta sa kanila. Sunod-sunod siyang napailing, saka nagpatiuna patungo sa kwarto nila para maligo. Pumasok siya sa banyo at nagtungo sa shower area.
Nagsimula na siyang maligo at makalipas ang ilang minuto, natapos na rin siya. Nakatapos lang ng tuwalya siyang lumabas ng banyo at naglakad palapit sa closet. Ngunit, hindi pa man niya napupuntahan yon nang biglang tumunog ang cellphone niya na nasa kama. Nagtataka niya yung kinuha at tiningnan ang caller. Katulad kanina, number lang yun. Kahit nagtataka, nagawa pa rin ni Claire na sagutin ang tumatawag. Hello, who is this? It's Bernard, Claire. Oh, it's you. Ang kapal naman ng mukha mong tumawag sa akin. I called you to ask you, ayos ka lang ba? Ano sa tingin mo, ha? Hindi pa rin ako naniniwala na nagsasabi ka ng totoo. Alam kong alam mo kung nasan si Daddy. Oo na, alam ko na kung nasan siya ngayon, pero hindi ko sasabihin. Nanlaki ang mata niya. Nasaan siya? Tanong niya. Why would I tell you that? In one condition, Claire. Bago ko sabihin kung nasan siya, gusto kong makipagkita ka sa akin. Hindi pwedeng hindi. Kung ayaw mo, then it's fine. Pero wag kang umasa na sasabihin ko kung nasan siya ngayon. Not only that, may mapapahamak pa ang mami mo. Hayop ka, Bernard. Wag na wag mong idadamay dito si mami. Wala siyang kinalaman, sigaw niya. I won't do that. Makipagkita ka lang sa akin. Mahirap ba yun, Claire? Fine. Saan tayo magkikita? Wala na siyang pagpipilian pa dahil naawa siya sa mami niya. Ayaw niyang mapahamak ito kaya mas pinili niyang makipagkita kay Bernard. Pakiramdam ni Claire ay mararanasan niya muli ang maranasan niya noon. Wag naman niya sanang maranasan kung paano mabuhay sa isang impyerno. Kung siya lang ang masasaktan, okay lang. Pero wag naman yung bata sa kanyang tiyan. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa'yo na wag kang makikipagkita kay Claire? I saw you earlier, Asante. Nagpanggap lang akong hindi kita nakita. And I'm not surprised na magsinungaling si Claire sa akin. Anong klaseng utak ang meron ka, Asante? Stop being like this. Walang tayo at hindi naging tayo. Shut up, Juan Miguel. May tayo. You're just denying it. May nangyari na sa atin, di ba? We had sex 2 times. Wala pa rin bang tayo, ha? Mahal kita, Juan Miguel, and I want you to be my boyfriend. Hiwalayin mo na ang babaeng yun. After what you've done, umaasa kang mamahalin kita. You posted our video, our sex video. Sinong hindi magagalit, ha? Nakatiim na asik ni Juan Miguel kay Asante. Masama ang tingin niya rito. Kanina pang matalim ang tingin niya sa babae. Nang makita niya ito, kanina habang kausap si Claire, kaagad siyang bumaba. Akala niya, maabutan niya pang 2, pero hindi na. Papasok na si Claire nang makababa siya. When he asked, she lied. Naintindihan niyang nobya niya dahil alam niyang ayaw nito ng gulo. Pero hindi niya titigilan si Asante hanggat hindi ito tumitigil sa ginagawa nito sa kanya, sa kanila ni Claire. I already deleted the video. Hindi pa ba enough yun, ha? He chuckled. Naririnig mo ba ang sarili mo, Asante? Wala pa man ang video na yun. Galit na ako sa iyo. Hindi ko hiwalayan si Claire dahil mahal ko siya at hindi ko siya ipagpapalit sa iyo. Ito ang tandaan mo. Kahit anong sabihin mo, hindi ko iwanan si Claire. Wala akong pakialam kung manigas ka man dyan. Nakatagis pa ngang wika niya kay Asante. Gusto mo bang i-post ko ulit ang video natin, ha? Pinagbigyan lang kita noon dahil nagmakaawa ka. Pero ngayon, kahit magmakaawa ka, hindi ako makikinig sa'yo. Kahit anong gawin mo, I will destroy your relationship. Magiging akin ka rin, Juan Miguel. Mapapasa akin ka. At iiyak si Claire. No matter what happens, I would not do anything. Masira lang kami ni Claire. Hindi lang naman ako ang lalaki sa mundong ito, di ba? Kung hindi mo pa ako tatantanan, mapipilitan akong gumawa ng masama. Don't you dare post the video again or else I will fucking kill you. Then, do it. Do it you, fucking bastard. Sigaw ni Asante. Kung inakala mo na natatakot ako, then you're wrong. You're wrong. Let's just say you killed me. But what if our video leaked? Sino ang may gawa? Hindi mo alam kung sino ang pinagkakatiwalaan ko. Maitago lang ang video natin. You should choose right now, Juan Miguel. Ako o ang babaeng yun. Madali lang naman mamili, di ba? Nangingisin itong Saad na parang hindi natatakot sa banta niya. Iba ka talaga, Asante. You will do everything, makuha lang ako. Huwag mong sayangin ang lakas mo.
Why? Dahil alam kong hindi mag-work ang mga balak mo. Kating-kati na ang kamay kong patayin ka. But I don't know why. I can't do that. Marami kaming problema ni Claire. Mahirap bang tumigil ha? Madaling tumigil pero mahirap sumuko. Lalo pat marami na akong nagawa. Ngayon, amoy na amoy ko nang malapit ka nang mapapa sa akin. Hindi na ako titigil. Baka kasi manghinayang lang ako eh. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Juan Miguel, ako o si Claire? Mamili ka lang and that's enough. But make sure na tamang pipiliin mo. Why? Kapag kasi ang babaeng yun ang pinipili mo, bahagya itong lumapit sa kanya. Our video will leak on social media. Pagpipihastahan ng mga ito to the point na makita ka na rin ni Claire ito. Matapos noon, tumalikod na ito at naglakad na papalayo. Naikuyom niya ang mga palad dahil sa gigil sa babae. Gusto niyang sakalin ito hanggang sa mamatay. Pero kinokontrol niya ang sarili dahil ayaw niya maging kriminal. Sandali niya pang tiningnan ng babae bago tinungo ang kotse niya. Sumakay siya roon at pinaandar na pauwi. Habang nasa biyahe, nagring ang cellphone niya. Sinagot niya yon na hindi tinitingnan ang caller at idinikit ang cellphone sa may kanang tenga. Hello, who's this? Anak, umalis si Claire. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Kaagad na naihinto ni Juan Miguel ang kotse dahil sa narinig. Tiningnan niya ang caller. It's his mother. What did she say? Umalis si Claire? Bakit naman ito umalis? Binili na niya ito na wag alis nang walang permiso niya. Saan siya pumunta, ma'am? Kailangan kong masundan siya agad. Hindi siya pwedeng mag-isa lang. Ayaw kong maranasan niya ang nangyari sa kanya noon. I don't know, Juan Miguel. Basta nakita ko na lang siyang nagtatakbo na palayo. Sinubukan kong sundan siya pero nagawa niya. Tumawag ka na po ba ng guardhouse? Naikuyom na naman niya ang isang kamay. I did at ang sabi nila, nakasakay na raw ng taxi si Claire. Damn it, I have to go, ma'am. Hindi na niya hinintay itong sumagot. Pinatay na niya ang tawag at kagad niyang pinaandar ang sasakyan. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bakit naman sobrang kulit ni Claire? Nangako ito sa kanya noon na hindi na ito alis pero sadyang matigas ang ulo nito. Saan naman kaya ito pupunta? Kailangan mahanap niya ito sa lalong madaling panahon or else baka makagawa na ng aksyon ng daddy nito. Habang abala sa pagmamaneho, tumunog naman ang cellphone niya. Kahit nagmamaneho, kinuha pa rin niya ang cellphone at tiningnan ang tumatawag. Number lang yun. Hindi na naghintay si Juan Miguel, agad niyang sinagot ang tawag. Who's this? Alam ko kung nasaan si Claire. I'll send you the address. The line died. After a few seconds, the number texted. It's an address. Naniniwala agad si Juan Miguel rito kaya walang pag-atubiling. Pinihit niya ang sasakyan patungo sa address na isinend sa kanya. Nakatayo si Claire sa isang lugar kung saan ay ni isa ay walang bahay. Sa harap niya may isang malaki at sirang warehouse habang sa likod naman niya ay puro talahib. Dito siya pupunta at pinapunta ni Bernard. Medyo kinakabahan si Claire dahil sa takot. Iniisip niya kung tama ba ang ginawa niyang pag-alis na hindi man lang nagpapaalam o nagsasabi kay Juan Miguel. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Kaagad niya yung kinuha at sinagot ang tawag. Hello! Nakita na kita, Claire. Ngayon pumasok ka na sa warehouse na nasa unahan mo. Nandun kami. Hihintayin kita, Claire.